sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Iwasan niyo ang pagiging sakim sa taong may sakit na diabetes. Una, ang palaya. Pangalawa, saluyot. Pangatlo, okra. Pang-apat, malunggay. Pang-lima, talbos ng kamote. Narito ang top 5 na mga gulay. Heto ang 10 utos ng mga kuripot. 1. Ibigin at pahalagahan mo ang iyong pera dahil pinaghirapan mong kitain yan. 2. Huwag kang bibili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. 3. Magpunta ka sa bangko 1 beses sa 1 linggo upang magdeposito. 4. Igalang mo ang iyong mga kaibigan pero iwasang ilibre sila. 5. Huwag kang pumantay sa mga mayayamang tao. Iwasang maging maluho. 6. Huwag mag-happy-happy. Kung ayaw mong malugi, wag mong gagawin ito sa negosyo mo. Number 1, wag paghaluin ang personal at ang pera ng negosyo mo. Magkaroon ng separate accounting para mas mabilis mong makita ang in and out ng pera. Number 2, huwag matakot mag-invest sa technology. Marami ng tools ang available na pwedeng makatulong sa negosyo mo. I-embrace mo yung technology para ma-improve yung customer experience at efficiency ng negosyo mo. Number 3, huwag baliwalain ang marketing at branding ng negosyo mo. Kailangan ito para makilala at mapalawak ang pangalan ng negosyo mo. Gamitin mo ang social media para ma-advertise at ma-build ang brand presence ng negosyo mo. Number 4, mahalin ang feedback. Marami kasi sa inyo ang sensitive tapos defensive Pakinggan nyo ang mga customer ninyo sa feedback nila at gamitin ito para ma-improve ang produkto at serbisyo na binibigay mo sa kanila. Ang pagnenegosyo hindi madali, pero kung maiiwasan mo ang mga mistakes na ito, mas matutulungan kang maging successful sa business mo. Be, Ay, te, bakit? uy Be, pera mo muna ako 700. Ipapupul ko lang sa arawan ko. 700? Bukas ko yan papalitan kasi bukas makakarenew ako. Sure ka dyan bukas? 15,000 ang paparenew sa akin bukas. Aba, laki ah. Okay, sige te, ito. Oo, bukas din. Okay. Basta sure yan bukas te ha. Ano yan? Bukas na Anong bukas oras din. bukas? Alas 9. Dadaan ako dito agad pagka-renew ko ha. O sige te, Sige, asahan salamat, kayo na. Kinabukasan. Te? Ay, Be, nasa na yung bayad mo? Ano kasi kahapon umaga? Hapon na ngayon. Sabi ni, nag-chat sa akin si Sir, bukas pala ang renew ko, hindi daw Ah, pala ganun ngayon. ka? O sige, pakidala mo na lang bukas ha. Ay, Pagka-renew bukas mo daw ha. yan, sure na sure, hindi dadali ko lang sa inyo Ah, bukas sige. ha. Basta bukas te ha, kasi kailangan ko din. Oo Mamimili nga ako. eh. Pasensya na Dagdag bukas sa talaga yun, napamili sure na ko. sure yan ha. O sige, ito na ako at walang taos tindahan. Kinabukasan Opo, ulit. te. Ay, kunin ko na sana Ay, te. sabi, hindi pa ako pinarenew ni Sir. Gawa nang may nag-business pala sa akin na ako daw ay maraming utang, hindi daw makabayad. Ano ganyan? Kailangan ko pa naman te. May paninda akong Ano parating kayong eh. ano katapusan? Nag-ano ako sa card, nakapag-apply na ako. Katapusan Oh, pa? sure yun, katapusan kasi nakapag-apply na ako, sisaya na lang ako. Kailangan ko Tutubong sana ko eh. lang ha, para sa abala yung ano. Katapusan pa? Oo, ngayong katapusan na to. Ito? So, sige, Ah, sige, pakisigurado salamat. mo sa katapusan na. Tao po! Isang buwan. Ay, tay, ano na? Sabi mo katapusan, iwan na ngayon. Hindi ka na nagpapakita. Asa na, kailangan ko na. Nakalo? Ha? Ay, ate, hindi na kanuli. Anong mabibigay ko sa'yo? Hindi naman kung ganyan pwede ate. Bayad mo ang kailangan ko. Ang dali mo nakuha sa akin yung pera eh. Ano ang gagawin Tapos ang pinahirapan mo ng ganito. Pagka ganyan ka, may nakuti. Pagka ganyan ka, talaga naman. Ay siya, anong gagawin mo? Pagbarangay ka, sa halagang 700, magkapabarangay ka? Bakit kapag nagpabarangay ka, mababayaran kita? Eh wala, kahit magpabarangay ka, hindi naman kita mabayaran, wala kang pera eh. Ano? Wala naman ako sinasabi. Kahit magpabarangay ka, pagkaayusin lang tayo doon, magbabayad ka pa ng 300. May nakuti, ang dami mo nang sinabi. Magbayad ka na lang. Maghintay ka na lang kung kailan ako magkapira. Ay sus, kailan pa Kaya kaya? sabihan kita pag nagkapira ako. Ay, grabe na talaga. Kahit magpabarangay ka, pagkaayusin lang tayo doon, magbabayad ka pa ng 300. May nakuti. Kahit wala kang kapital, kung ikaw ay katulad ko na nagsimula sa pagiging negosyante, pagyamanin mo yung trabaho mo, do your best, go for your goal, magiging matagumpay kang negosyante.
Isa sa malaking misconception sa pagpasok sa negosyo ay yung dapat malaki ang iyong pera bago ka makapagsimula ng isang negosyo. Sa iba, yun ang paniwala nila, pero sa akin, hindi ko yun ang pinapaniwalaan dahil ang isang tao na gustong maging negosyante, basta merong purpose, merong goal, merong vision, pwedeng magsimula kahit sa maliit na kapital. Halimbawa, katulad ng ginawa ko, dahil kulang ako ng kapital, dahil galing ako sa pagiging empleyado pero gusto ko maging negosyante, ang naisip ko kaagad ay ang maging negosyante. Anong ibig sabihin ng negosyante? Kumanap lang ako ng produkto na pwede kong i-ahente, pwede kong ibenta para wala akong masyadong puhunan. At dun sa pag-aahente ko, itinuring kong negosyo yon. Ang kailangan lang naman sa pagnenegosyo unang-una ay yung mindset. So kung mindset mo negosyante, kahit ikaw ay ahente, meron kang produkto, aaralin mo yun eh. Titingnan mo kung sinong target market mo, ano yung specific needs nila, paano tutugma ito, gagalingan mo yung presentation, and at the same time, talagang magpupursige ka na maging successful. So kahit wala kang kapital, kung ikaw ay katulad ko na nagsimula sa pagiging negosyante, pagyamanin mo yung trabaho mo, do your best, go for your goal, magiging matagumpay kang negosyante. Isa Gaano pa kalaki ang kinikita mo. Kung hindi ka marunong mag-manage ng pera mo, siguradong mauubos yan. Pero kahit maliit lang ang kinikita mo, pero marunong kang humawak ng tama at may disiplina ka sa paggastos, sigurado akong aasenso ka. Ang susi ay hindi sa laki ng kinikita, kundi sa tamang pag-manage ng pera mo. Kahit na kung meron ka rin perang hindi lalabas, di ba parang kita na rin siya? Tandaan mo, ang pera na nakakatipid ka na lumabas, kinikita mo na yun. Di ba? Ulitin ko ha. Hindi natin to na-appreciate kasi kadalasan ang gusto natin palagi, puro ang daming perang kitain. Pero hindi mo rin naiisip na kung meron ka rin perang hindi lalabas, di ba parang kita na rin siya? Tandaan mo, ang pera na nakakatipid ka na lumabas, kinikita mo na yun. Di ba? Ulitin ko ha. Hindi natin to na-appreciate kasi kadalasan ang gusto natin palagi, puro ang daming perang kitain. Pero hindi mo rin naiisip na kung meron ka rin perang hindi lalabas, di ba parang kita na rin siya? Tandaan mo, ang negosyo, yung ganda na ng trabaho mo. Kasi may sinabi sa akin ng father ko na hindi ko makakalimutan. Ano yun? Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Paano mo nasabi? Pag sa pagiging empleyado, kahit anong effort mo ng trabaho, pag yan yung sahod mo, tatanggapin mo 15-30. Shit, bakit ka pa na-interesado magnegosyo, yung ganda na ng trabaho mo? Kasi may sinabi sa akin ng father ko na hindi ko makakalimutan. Ano yun? Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Tips sa negosyo na hindi sinasabi ng iba. Una, huwag ubusin ng oras sa pagpaplano. Mag-execute ka na kaagad. Magsimula ka na kahit hindi pa 100% perfect ang plano mo. Dahil yung iba matututunan mo kapag nag-execute ka na. Ang mahalaga, marunong ka mag-adjust o mag-adapt sa mga matututunan mo. Pangalawa, mag-focus ka sa repeat customer, hindi lang sa bagong customer. Dahil kapag marunong ka mag-alaga sa customer, malaki ang tsansa na tatagal ang negosyo mo. Pangatlo, hindi laging maganda ang magbagsak presyo. Hindi palaging ang pinakamurang presyo ang makakakuha ng customer. Minsan, kapag sobrang baba ng presyo mo, iisipin ng mga tao na mababa ang kalidad ng produkto mo. Mag-focus ka sa value na binibigay ng produkto mo. Sa halip na magmura, ipakita mo kung bakit worth it ang presyo mo. 3 tips sa negosyo na hindi sinasabi ng iba. Maliit lang yung kinikita sa tindahan. Tama naman. Pero kahit maliit lang yung kinikita mo, kung marunong ka namang maghawak ng pera at may disiplina ka sa paggastos, sigurado akong aasenso ka. Ang susi ay hindi sa laki ng kita, kundi sa tamang pag-manage mo ng pera. Sabi nila, from the Bible says, gradual increase. You cannot be a big-time entrepreneur overnight. It's impossible. Follow that principle, gradual increase. Alam mo ang mga failures sa business, there is one common denominator. Ano yun? Yung negosyante, nagmamadaling kumita. Gusto big time kaagad. Gusto jackpot kaagad. Para mag-swertihan. Yan ang mabilis na magsak. You know why? Kasi nababiolate yung basic principle na ang pag-create ng wealth is gradual. Why gradual? You can only develop the discipline for business gradually. Hindi siya bigla. Hindi porke nag-attend ka ng seminar, kaya mo na. You have to do it step by step. In other words, know your customer first. Yan ang unang-una. And then, deliver the kind of value that they're asking for. And then, kung madadagdagan mo pa yun, deliver something unique to them na kailangan nila yung uniqueness na yun. Panalo ka. Kung walang iba makaka-deliver mo, then look for that. Pero makikita mo yun habang may engage mo yung customer. Pero nagmamadali ka, paano mo gagawin yun? Hindi mo magagawa lahat yun. Kaya failures are happening because nagmamadali yung negosyante. Learn from the Bible. Mo to? Asahan mong mas mabilis na lalago ang puhunan mo at lalaki ang negosyo mo.
Kung may maliit ka na negosyo, ito yung diskarte ko sa'yo para yung negosyo mo, mapalago mo. Huwag na huwag mong itatabi ka agad yung tubo mo. Kapag nakabenta ka, yung tubo mo dapat dumadagdag lang sa puhunan na pinapaikot mo. Huwag ka kaagad magtatabi o magsisave galing sa kita ng negosyo mo. Ang gagawin mo, palalaguin mo lang ng palalaguin yung puhunan kasama yung tubo na kinikita mo. At kapag ginawa mo to, asahan mong mas mabilis na lalago ang puhunan mo at lalaki ang negosyo mo. Kung may maliit ka na negosyo, ito yung diskarte ko ka. Mag-ipon ka. Kumilos ka na asing mahirap kapag sumasahod ka. Hindi yung kumita ka ng malaki, kung umasa ka para kang bilyonaryo. Lalong-lalo na sa mga magulang dyan. Alam kong mahal natin ang mga anak natin, pero sometimes we spend too much money para sa kaligayahan nila. Ang problema nga, you are risking too much yung inyong financial stability. That is why, kinakailangan nyo mag-ipon. And while you still have your full-time job, that will be your safety net to launch a business. So meaning, hanggat may trabaho ka, dahan-dahan ka nang magtayo ng iyong negosyo. Hanggat may